Hey mga bro, abangan ang nakakakilabot na eksena sa mundo ng aviation dahil ang Next Generation Fighter ng Turkey, dating kilala bilang ang TFX, ay nagawa na ang kanyang unang paglipad, nagbibigay daan sa maraming spekulasyon sa aspeto ng geostrategic na ang fighter jet ay malapit na maaaring maging available para sa export sa iba't ibang mga bansa, ayon sa maraming balita. Ang eroplano ay lumipad sa loob ng 13 na minuto, umabot sa taas na 8,000 talampakan at isang bilis na 230 knots habang lumilipad kasama ang isang F-160 para sa suporta, ayon sa mga ulat. Ngunit heto ang tunay na kapanapanabikang usapan, mga bro. Ano kaya kung ang Philippine Air Force ay mag-acquire ng Next Generation Fighter? Tara't pag-usapan natin ang mga posibilidad at benepisyo na maaaring dalhin ng advanced na eroplano sa ating bansa. Una sa lahat, ang pag-i-invest sa Fighter ay magdadala sa Philippine Air Force sa isang bagong yugto ng aerial superiority. Sa kanyang advanced na mga kakayahan at cutting-edge na teknolohiya, may potensyal ang na palakasin ang ating pambansang depensa at mapalakas ang ating estratehikong posisyon sa rehiyon. Ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat, mga bro. Ang pagkuha ng Fighter ay maaari ring palakasin ang ating mga diplomasyang ugnayan sa Turkey, nagbubukas ng mga oportunidad para sa pakikipagtulungan at partnership sa sektor ng depensa. Ito ay higit pa sa pagbili ng isang eroplano, ito ay paglikha ng mga alyansa at pagtatayo ng mga tulay sa pandaigdigang entablado. Siyempre, pag-usapan natin ang presyo. Bagaman hindi pa tiyak ang eksaktong halaga ng Fighter, ang pag-i-invest sa ganitong advanced na military technology ay tiyak na isang malaking financial commitment. Gayunpaman, ang mga pangmatagalang benepisyo ng pagpapalakas ng ating mga kakayahan sa himpapawid at pagsiguro sa ating pambansang depensa ay higit na mahalaga kaysa sa unang investment.